Hindi yun ganun kasimple na gawin o ginagawa. Kaya ang isa, kung mapapansin din nyo, pinakita nilang unang kopya na may pirma ako. Kasi nakikita kong kopya ngayon, wala na akong pirma, kaya hindi ko alam kung saan galing yun. Kuya, inamin mo na yung unang kopya na may pirma ay may pirma ka. Yun yung may blanco. Tama ba, kuya? Ibig sabihin ba noon, nakareceive sila ng different copy? Yeah. Show us the proof. Abay, bakit yata no comment ang BICAM leadership? Intriga politika. Minsan nahahaluan na rin ng fake news. So, Nako? Ano ang politika rito, kuya? Huwag mo namang ilihis ang usapin. Politika ba ito? Na nagkaroon ng anomalya? Sige nga. Kami ho ay nagtatanong at ating kababayan ay nagtatanong. Kung ito ay sasabihin yung politika ang motibo rito, uubusin nyo talaga ang kaba ng bayan pagdating ng mga blanco-blanco nito. Huwag naman ganun, kuya. Yes. Good morning, mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Na-corner na, ang sabi rito. Sino ang nagbalita? Na-corner na ho, pero todo pa rin sa pagtanggi. Ibang klase, no? Naratify ng budget, meron palang mga blanco. Ibig sabihin, kung hindi nabusisi, hindi nakita ng isang matinong kongresista, anong mangyayari? Ngayon, ano? Ano sasabihin nyo? Mayroong banat ho dito. Sino ba yung keso? Meron naman siyang pahapyaw at pahagi nga. Sino daw yung nagre-reklamo? Ayon niya sa video. At yan ay ayon kay Chikadora. Ngayon, ito, ang siste. Hay, grabe, no? Nagkakabukuhan na. Todo-todo tanggi pa. Yung isang kapatid ay umamin na may blanco. At ngayon, nahahanap na naman sila ng pwede nilang ipa-deny. Todo deny sila eh. Ang sabi doon sa isang video, ayun naman daw ay legal. Wow. Totoo ba? Bilangkuhan tapos legal? Abangan nyo sa dulo ng ating video yung mga slide na yon. Pero samantala, ito tayo kay Chikadora. Isang like, isang share. All gusto po tayo dyan. Samahan nyo ng subscribe. At like yung video at share. At gusto nyo sumali sa ating talakayan at reaksyon, may join button dyan na mag-join na po kayo para mas maganda. Ito na. Ipasok lang natin si Chikadora. Ano ba meron dito? Sobrang ipit na ang oras talaga para mabusisi yan. On my end, sa totoo lang, hindi rin agad nakita yung mga blank. Kasi nga, hindi tayo sanay na may mga ganun. Kita nyo? Sino nagsabi niyan? Eto, magkukwento sa... Ngayon ko lang na-encounter na nag-ratify ng budget, meron palang mga blanks. Ngayon lang kasi ginawa yan. Bakit? Hindi natin alam kung pinagplanuhan ba talagang gawin ng iilan. Ng iilan na membro ng BICAM. At meron namang hindi nagsipirma, pero ang sabi ng isang abogado, magaling na abogado, may pananagutan ka pa rin. Kasi, nung oras na hindi ka pumirma at oras ng meeting, nandun ka. Nako. Ito yung usapin na yan. Pasok mo, Chikadora. Nagkagulo at nagkabuhol-buhol na ang mga palusot ng makakaliwang grupo nila BBM. Maging itong si Senator Amy Marcos. Sa kanya na mismo nanggaling kay Amy Marcos na ang BICAM ay mayroong blanco. Ngunit ang GAA, inayos na daw ng Kongreso. Pero itong si Risa Ontiveros, abay wala naman daw siyang nakitang blanco. Wait lang, Ontiveros. Baka naman mag-away kayo niya ni Raul Manuel. Magkaiba kayo ng statement. Ano ba talaga ang katotohanan? Ngunit ayon naman kay Senator Win Gatchalian, wala naman kaming nakitang blanco kasi dapat balanse yung tinitingnan namin parati. I have a whole team na tinitignan yung budget bago ko pinipirmahan. Ang sabi naman ni Joel Villanueva, wala akong nakitang blanco whatsoever. But hindi ko rin isinisirado yung mga rumors na naririnig natin na may ilan na wala pang item. Ito lang, may interrupt ko lang si Chikadora.
Umamin na ho yung mga kasamahan at representative. Isang kasamahan nyo na kapatid, umamin na. At itong si Representative Manuel, nagsalita na rin na may blanco. Bakit? Bakit pinagtatanggol nyo pa? Kasama ho ba kayo sa usapin na yan ay tanong-tanungan ng ating kababayan? Bakit kailangan nyo pang i-deny, sabi ni Aling Ledesma? Bakit kailangan nyo i-deny? Aminin nyo na lang. Kasi meron na hong dokumento eh. Meron na humihawak ng dokumento na may pirma at na may blanco. Pinirmahan nyo may blanco. Ano ba, hindi nyo ba naintindihan? Hindi nyo binasa? Hindi nyo binusisi? Kahit po 4,000 pages yan, dapat inalam nyo. Ayun ang sabi ni Aling Marie. Doon sa nagtatanong sino si Aling Marie, kilala nyo na ho yun. Diba? Intindihin na lang natin itong mga magagaling daw, di umano. Baka siguro kailangan nilang yung sarili nila. Manindigan sila para saan? Hindi ko alam kung saan yung paninindigan nila. Tuloy. Pero wait, ang copy ng BICAM report na Senator Win Gatchalian at Senator Joel Villanueva ay walang blanco. To see is to believe. Show us your copy first. Kahit yung mga concerned pages lang, lahat ng mga mambabatas na nagsasalita confirmed the blank items. Kaya na lamang ni Senator Bato de la Rosa at Senator Amy Marcos. So ibig sabihin ba noon, nakareceive sila ng different copy? Show us the proof. Abay, bakit yata no comment ang BICAM leadership? The Filipino people deserve an answer. Magpaliwanag kayo sa amin, sa taong bayan. Wala nang transparency, wala pang integrity. Ngunit isa lamang ang masasabi at mayroon na namang pasabog si Attorney Vic Rodriguez kung bakit nga ba talagang na-checkmate ng dating Pangulong Duterte si BBM. Tingnan mo ngayon ang expose ng dating Pangulong Duterte. Ang iba-ibang mga mambabatas ay magkakaiba ng kanilang mga statement. Yung iba may blanco, yung iba wala. Ibig sabihin ba nito, nakatanggap ba ang mga mambabatas ng magkakaibang copy ng kanilang BICAM report? Narito ang pagsiwalat ni Attorney Vic Rodriguez. Panoorin natin. Lagay lang po natin uli, isentro lang po natin uli ang usapan sapagkat alam ho ninyo ay tila nililihis yung usapan tungkol dito sa expose ni Congressman Sid Ungab at inilahad po ni Pangulong Duterte noong nakaraang Sabado. Ngayon no ay ilang araw na mainit at dapat lang naman na maging painit ng painit ang usapin dito sa blankong Bicameral Conference Committee report na siya pong naging pundasyon ng ating budget for 2025. Kaya po natin sinasabi na unconstitutional, unlawful, criminal at immoral itong 2025 budget sapagkat napatunayan ulitin ko, ipakita ko, na blanco itong mga items na bilyong-bilyong piso ang halaga sa Bicameral Conference Committee report. At ito na yung sinasabi Anong nakaraang Sabado pa ito Ayaw maniwala at sinagot pa nung magaling na nakaupo na wala naman daw blanco at sinabing sinungaling nagsisinungaling daw. Sinabi niyo yung tahasan niyang sinabi yun. Pero nasupalpal siya ng taong bayan dito at yung mga magaling na abogado Ang usapin ho dito ay yung bicameral committee report. Doon ho ang usapin. Bakit nagsalita kayo na iba? Parang lihis, no? Dapat ayun yung sagutin mo. Sabi nga ng ating kababayan, meron pang mga pahapyaw itong mga senador na ito. 3 kung nakikita nyo yung mga mukha nila, ayan 3 sila Wala raw blanco. Paano nyo masasabi walang blanco? Ibig sabihin meron kayong bagong natanggap. Ibang kopya. Blanco, walang blanco, pinirmahan nyo. Ano to natanggap ng mga kaibigan mo? Lalo na ikaw at Hontiveros. Yung kaibigan mo na si Manuel. Ano yung natanggap nila na may blanco? At siniwalat niya nga. Totoo, may blanco. Ngayon lang ako nakakita ng dokumento na ganito. Yung budget na ratify na pero
Blanco. Ngayon lang siya nakakita eh. Oo. Ibig sabihin, kung totoo man sinasabi nyo na walang blanco sa inyo, ibig sabihin, niloloko nyo lang daw ng mga tao. 'Di ba? Ano ang katotohanan? Pwede ba ilabas nyo yung mga sinasabi nyo na walang blanco? Pwede nyo ba ipakita? Sana ipakita nyo agad-agaran kasi may mga kopya naman kayo niyan eh. 'Di ba? Binigyan kayo ng kopya. Paano kung makita ng taong bayan na may blanco pala? Di pahiya kayo ngayon. Dapat sinabi nyo na lang, i-check muna namin. Kasi sa dami-dami ng pinipirmahan namin, hindi na namin nakita na may ganito pala. Hindi, pinanindigan nyo na walang blanco eh. Nako po. Ayan ang sabi ng ating kababayan. Tanong lang ho nila. Oo, ano bang mangyayari kung may blanco o walang blanco? Sigurado, kung may blanco yan, pera naman maliwanag yan. Di ba? Ano naman ang question ng ating kababayan? Gawin nyo na maayos ang trabaho nyo. Ayan yan ang kanilang mga hinanaing. Eto, samantala, ano ang usapin dito? Makatuwiran ba ito? Maayos ba ito? Bigyan natin ng linaw yung nakita ni Raul Manuel. Meron siyang pahayag dito eh. Mas maganda, malinaw. Sila ang magbigay ng salaysay dito. Umiinit na naman ang usapin sa 2025 budget. Isa pang mambabatas ang nagsasabi ngayon na may blank items na sa BICAM report sa pambansang pondo. Pero giit ng mayorya, wala naman talagang anomalya. Narito ang agenda report ni Sandro Ochona. Tila may katotohanan ang paratang ni Davao City Representative Isidro Ungab at dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa ipinasang 2025 national budget na may mga blankong alokasyon sa ilang ahensya ng pamahalaan. Nang busisiin kasi ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel ang ipinadala sa kanilang kopya ng BICAM report, 12 blankong item ang kanyang napansin. Very disappointing to know na totoo na yung BICAM report na nakarating sa mga mababatas na niratify ng House at ng Senate ay may mga blank. Actually, maliban pala sa maraming mga binanggit nating dahilan kung bakit tayo nag-manifest ng ating pagtutol doon sa BICAM report, meron pa palang ganitong dagdag na anomalya doon sa niratify na budget. Kabilang sa mga napansin niyang blanco, 8 ay sa ilalim ng Department of Agriculture Office of the Secretary. Nako. 2 sa BIFAR. 1 sa Philippine Coconut Authority, 1 sa National Irrigation Authority at 2 sa unprogrammed funds. Ang usapin dito, kung merong mga blank yung niratify ng House at ng Senate, tapos yung nakarating na sa Pangulo for signature ay wala ng blanks, sino yung nag-fill in the blanks? Yun! Tingin natin hindi dapat ganun yung mangyari. Lahat ng batas, ang fine print niyan, kahit anong period, number, letter, dapat ay naratify yan ng House at ng Senate. Bukod sa tanong kung sino ang nag-fill in the blanks, iginit din ng kongresista na limitado ang maaring gawin ng Pangulo dahil tanging Kongreso lang ang may kapangyarihan na magtakda ng halaga. Ang pwede nilang gawin ng Presidente ay pirmahan yung budget as a whole, tapos kung meron siyang ilang portions na gustong i-veto or i-qualify, yun lang yung pwede niyang gawin. Pero hindi pwede na yung Presidente o kung sino mga staff niya or appointed official yung mag-tinker ng numbers. Inaaral pa kung ano ang susunod na hakbang kaugnay sa ipinasang pambansang budget. Sa post ni dating Senador Ping Lacson, ang BICAM report na may mga blankong alokasyon ay tila pag-ulit sa nangyari noong ipinasa ang 2019 national budget kung saan may binito na 95.3 billion pesos na pondo ang dating Pangulong Duterte. Umalmaan niya ang Senado noon sa ilalim ng pamumuno ni dating Senate President Tito Soto. Ang pagkakaiba ng anya ngayon, tila walang naglakas ng loob na busisiin ang ipinasang pambansang budget. Nararapat anyang ipaliwanag ito sa lahat ng mga Pilipinong taxpayer. Yan. Pero para sa ilang miyembro ng mayorya sa Kamara, politika ang punot dulo ng mga aligasyon. Intriga politika. Minsan nahahaluan na rin ng fake news. So, Nako? Ano ang politika rito, kuya? Huwag mo naman ilihis ang usapin. Politika ba ito? Na nagkaroon ng anomalya? Sige nga. Kami ho ay nagtatanong at ating kababayan ay nagtatanong. Kung ito ay sasabihin yung politika ang motibo rito, uubusin nyo talaga ang kaba ng bayan pagdating ng mga blanco-blanco nito. Huwag naman ganun, kuya. Apektado ho ang milyon-milyong kababayan dito pag ganyan nangyari. Huwag ho kayong mga ibang klase rin kayo magpaliwanag eh. Ito ho daw ay politika ang motibo, mga kasama. Ibang klase, no? sa tingin ko, hindi naman po fair na yung mga ganong comments na
blind approval o blanco na budget yung ina-approve. Hindi po totoo yun at hindi po ganun na magtrabaho yung mga kasama natin dito sa Kongreso, sa Senado at saka sa Executive. Ano nga yung nakikita ng taong bayan? Ano yung nilalabas ngayon ni Raul Manuel? Nakita niya na puro blanco. 12 pages ata ang blanco. Di umano. So sasabihin niyo, politika lang? Hindi ho. Binubusisi ho. Buti nga may tao nagsiwalat eh. Kung hindi nagsiwalat, wala. Magpipiesta na naman daw. Diba? O ito, ano naman sasabihin nito? Yung pumirma, maraming nakakita, maraming tumingin. Eh bakit isang quarter lang yung nagsasabing blanco ito? Para sa agenda, Zandro Ochona. Ngayon, sabihin nyo ngayon. Isang kasamahan nyo nagsasabi may blanco. Paliwanag nyo ngayon yan. Buti na lang, andito Congressman Sid. Meron siyang pahayag ngayon dito. In-interview siya ulit ni Ate Karing. Magaling eh. Pasok. Kayo po ang unang nagpasabog nitong issue no sa umano'y blank item sa 2025 budget. Nung una po ba kayo lang talaga ang nakapansin at pumuna nito? At bakit kaya ganun? Ako ang nakakita niyan dahil I was once or twice pala naging chairman ng appropriations. Pinag-aralan ko kung actually there's a big issue on the unconstitutionality of the budget kasi na-overtake ng public works yung ating education sector. So pinag-aralan ko, I tried to work back. Sabi ko, hanapin ko nga yung Bicameral Conference Committee report. Okay. So nakita ko ito sa email because it's not in the website of BBM, it's not in the website of the House, it's not in the website of the Senate. So nasa aking email pala, napadalhan pala kayo ng email lahat noong December 11 and I was here in Davao at the time. So nung binuksan ko yung Bicameral Conference Committee report to study kung bakit lumaki yung public works, yun ang unang nakita ko kasi sa annexes pa lang, sa attachment, page SP11, malapit lang doon sa first few pages. Blanco kagad ang nakita ko. So I was shocked. Then hinanap ko, ang daming blanco sa Bicameral Conference Committee report. So all in all, there were 13 pages na may mga blanks and 28 blank items yung nakita ko. Ayun. So, yeah. Hindi lang pala 12 item, 28 ang may blanco. Ayon yan dito sa video. Isipin nyo mga kasama, tapos sasabihin, pamumuliti ka lang. Ibang klase mag-isip din si mama, ano? Oo. Ibang klase kayo mag-isip. Tapos, sasabihin nyo sa taong bayan, kayo ay magaling. Dapat kayo yung paniwalaan. Wow! Sana lang, 2025, May na. 2025 na nga ngayon. Sana May na. Para mawala na kayo dyan. Palitan na kayo ng panibago. Yung maayos naman. Yes. Ano po ba, Congressman, para po sa nakararami, ano bang implikasyon na meron pong ganyang klaseng blanco bago po ang pag-aproba ng Pangulo? Well, actually, proseso ito, may budget cycle tayo tinatawag. Dadaan ng 3 readings sa House, 3 readings sa Senate. Usually, magkaiba yung figures na ma-approve ng House, then iba din yung figures na approve ng Senate. So because they have different output, different results, gagawa yan ng Bicameral Conference Committee. Yung Bicameral Conference Committee mag-meet na para sila ang mag-reconcile ng differences. So yung Bicameral Conference Committee is very important because that will reconcile or harmonize the two different versions of the two houses. So pagkatapos ma-reconcile yan, gagawa yan ng Bicameral Conference Committee report. Yung Bicameral Conference Committee report, once approved and finalized by the members, pipirmahan nila yan. Then i-ratify yan ibalik yan sa plenary ng both houses. May problema kasi yung na-pirmahan at saka yung na-approve na Bicameral Conference, may mga blanco. That is the main basis or the foundation of the final General Appropriations Bill or the General Appropriations Act na pipirmahan ng Presidente. Pero nung pinirmahan po ng Presidente ay kompleto na po ang mga nakasulat doon. Yes, walang blanco because they are two different documents. Itong Bicameral Conference Committee report ang merong blanco. But how did they come up with figures na nilagay doon sa GAA na kompleto na may mga blanco dito sa Bicameral Conference Committee report? Because your Bicameral Conference Committee report reconciles the two versions. Hindi ka pwede maglagay ng figures doon sa GAA na wala dito sa Bicameral Conference Committee report. And remember, the Bicameral Conference Committee report was ratified by the two houses. Okay, so hindi talaga pwede yun, lalabas doon sa... Ito, maliwanag sa sinabi ni Congressman.
Paano mo mabubuo, ha, yung sa GAA kung dito sa BICAM, may mga blanco? Paano mabubuo yung amount doon na pinirmahan? Ibig sabihin, merong mga... Alam nyo na, alam nyo na, ano yung plano? Nabuko yung plano. Diba? Ang hirap. Ang hirap ipaliwanag niyan, yung mga plano nila na nalaman ng taong bayan. Ngayon, ano nangyari? Yung implikasyon sa kanila, ano na? Wala. Diba? Tuloy. GAA na the question is, bakit may figures na sa GAA, walang figures dito. May blanco, maraming blanco dito sa Bicameral Conference Committee report. Ayun. So kumbaga, sino ang nag-fill in the blanks? Yun. Tama po ba yung tanong ngayon? You are correct. Kasi the legislative process ends with the ratification of the Bicameral Conference Committee report. So Ayun. pag-finalize ng Bicameral Conference Committee report, once ratified, itong output nito, ito yung gagawing page by page, item by item, kung anong natapos sa BICAM, ito yung lalabas sa GAA. Question, sino ang naglagay ng items? Because tapos na yung BICAM legislative process. Whoever filled in the blanks might be liable for usurping the powers of Congress because it is only Congress that is allowed to appropriate. Tapos na yung legislative process. So pero hindi naman po kaya posible yung sinasabi ng DBM na BICAM report pa lang daw po ito. Kaya kumbaga first draft o draft pa lang po ito. Iba naman po Madam, yung... Yes, sir. Yes, madam. Whoever said, I don't think galing sa DBM yung nagsabi niyan. Whoever said that from DBM should review his or her basic budgeting because the basis for whatever is written in the General Appropriations Act is the BICAM report. So, And which should go through the process. Na sinasabi po ninyo hindi dumaan sa proseso. Hindi dumaan sa procedure. So maling-mali yung sinabi na draft paragraph pa lang yan, yung final lang GAA. You cannot come up with a GAA kung wala kang bicameral conference. BICAM na inaprubahan ng lahat. Ayon. Yes, madam. At saka talking from experience, 4 na budget yung hinawa ko kasi twice ako naging appropriation chairman. Yes, sir. Never in the history of Congress na nagkaroon din ng blanco. Ngayon lang na may blanco. Okay. Malinaw sa malinaw. Never tayong nagkaroon ng blanco. Ngayon lang. Kahit ano talaga ang gawin ng mga... may sagot naman dyan yung magaling na keso. Sino yun? Kilala niyo ba ho? Sasagot siya kung ano yung paliwanag niya dito. Pakiintindihin niyo ko kung kayo ay makukonvinsi ng mamang ito. Pero para sa akin, opinion ko, hindi niya ako kayang kumbinsihin. Kayo, nasa inyo naman yan. Ito, pasok natin. Intindihan sa nagreklamo, dati siyang naging APRO chairman, alam niya ang patakaran at alam niya ang na proseso ng budget. May mga kasama pang abogadong nagreklamo kaugnay ito, pero ito ang alam ko. Wala pang dineklarang unconstitutional na bicameral conference committee report. Wala pang dineklarang unconstitutional na committee report. Sa katunayan, wala pa yatang dinedemanda sa korte para ideklarang unconstitutional. Ayun pala naman ang stand nila. Oo, kasi wala pang nadedemanda at wala pang naiulat. Ngayon pa lang, kuya. Ngayon pa lang magkakaroon. Sabi ni Aling Marie. Tuloy natin, ha? Gusto na lang isang committee report o bicameral conference committee report. Ang dinedeklarang unconstitutional ay batas. Ngayon, yung batas ng General Appropriations Act na produkto ng anumang committee o conference committee report o committee report ang kino-question. At kumpleto yung batas na yon, walang blanco, walang kulang, at yung amount ay nagsusuma. Hindi ho GAA ang kine-question, kuya. Ito na naman tayo Ang kine-question yung BICAM committee report, bakit may blanco? Ano yung sinasabi mo ngayon dyan, kuya? At papaliwanag ka pa. Doon ka naman tumutumbok sa GAA Hindi naman sa BICAM Diba mga kasama? Doon siya tumumbok Ulitin natin para maliwanag sa inyo Kasi nakakapagtaka, yung BICAM report, ang usapin dito, bakit may blanco? At bakit napirmahan na paano napagtali yung amount na nakalagay sa GAA at dito sa BICAM? Yun ang tanong ng ating kababayan. Lalo na si Kuya Julius.
Tinanong niya yan. O, tuloy. Conference Committee Report o Committee Report, ang kino-question at kumpleto yung batas na yon, walang blanco, walang kulang, at yung amount ay nagsusuma. Unawain po ninyo. Ang budget ay may humigit kumulang 200,000 linya na may mga nakasulat na pamagat, titulo ng proyekto at amount. Hindi yun ganun kasimple na gawin o ginagawa. Kaya ang isa, kung mapapansin din nyo, pinakita nilang unang kopya na may pirma ako. Kasi nakikita kong kopya na yun, wala na akong pirma, kaya hindi ko alam kung saan galing yun. Kuya, inamin mo na yung unang kopya na may pirma ay may pirma ka. Yun yung may blanco. Tama ba, kuya? Yun ata yung may blanco. Yun ata yung sinasabi na BICAM Committee Report. Ito naman, baka sabihin mo naman na may pirma ka na walang blanco, yung nasa GAA. Ang question, ang tanong kuya, ang pinag-uusapan dito, yung nasa BICAM, na may pirma mo pero blanco, kuya. Yun lang, tuloy. Ay nakasaad doon na otorisado ang Committee on Appropriation and Finance na mag-correct, magpuno, maglagay, dahil posible na may nakaligtaan doon. So, sinabi din doon sa huling talata ng Bicameral Conference Committee Report, kapag ka may pagkakaiba ang GAA sa Bicameral Conference Committee Report, ang masusunod ay ang GAA, ang enrolled bill. Teka lang kita mo na. Anong klaseng pagpapaliwanag dyan? Kung halimbawa, may pagkukulang doon sa BICAM, ang magpupuno ay GAA? Ibig sabihin, pupunuan nyo na magkano? Yun ang tanong ng ating kababayan. Huwag ganun. Hindi maganda yun. Sinabi na nga ni Tatay Digong na mali yun. Diba? Hindi yun naaayon sa batas. Bawal yun. Illegal yun. Gagawa kayo ng dokumento. Dapat walang blanco. Doon pa lang. Walang blanco. At tapos, ang mali doon, pinirmahan pa. Kaya na nga hindi pumirma yung kapatid dahil alam niya may anomalya daw di umano na gagawin. Kaya hindi siya pumirma. Ngayon, yung statement mo kuya, pinaninindigan mo pa rin yung GAA. Bakit hindi mo busisiin yung BICAM report na pumirma ka na may blanco? Yun ang sabihin mo sa tao. Paliwanag mo. Pumirma ka Alam mo naman bawal May blanco. Dapat sinilip mo, bawal to. Hindi Naku po. Tuloy natin. Kung babalik tanawan naman natin, ang mga naging desisyon ng Korte Suprema, ang pinagpipilian lamang ng Korte Suprema kung sakasakali may pagkakaiba, ang kaugnay sa isang panukalang batas, ay ang journal entry rule na tinatawag o yung pinasok sa journal base sa debate ng Kamara at ng Senado, o yung enrolled bill. Ito yung pinirmahan ng Speaker, Senate President, Secretary General ng House, Secretary General ng Senado at ng Pangulo. Ayon sa Korte Suprema natin, sa mahaba at marami ng desisyon, ang susundan at sinusunod, kaya yun yung nakalagay sa Bicameral Conference Committee Report, ay yung enrolled bill. Yung pinirmahang bersyon ng batas ng Pangulo, ng leader ng Kamara at ng Senado at ng Secretary General ng dalawang Kamara. Yon ang mag-govern. Ngayon, kung may kulang doon, tama lamang na ito yung ma-question. Or, pag may nirelease dahil pinilin na blanks yun pag... diba? Wala na yung BICAM. Dito sa statement niya, GAA na. Kung may kulang yun, tama lang daw mapunan. Ibig sabihin, yung unang pag-uusap doon na pinagpipirmahan nyo ng blanco, mababaliwala na yun. Ayun ang sabi dito. Nagbabase lang tayo sa video. Tayo naman hindi naman tayo nagmumura. Oo, at malayang bansa, demokratikong bansa. Gusto mong mag-react ka. Diba? Tuloy. Tapos, tama lamang na hindi i-release yun, hindi payagan i-release yun. Pero hindi ang anumang basehan sa isang committee report na gaya ng sinabi ko. Alam naman yan, nung kongresistang nagre-reklamo at nagsasaad. Ibig sabihin, yung BICAM committee report, gawa-gawa lang yun, kuya. Kwentong kotsero na lang yun. At kayo pa rin ang masusunod. Ayan Kung iintindihin nyo mga kasama, kung ano yung sinabi ni kuya, ibang klaseng pagpapaliwanag yan. At kung kayo ay napapaniwala nito, naku,
Yung milyon-milyon nating kababayan, for sure, hindi na ho talagang maniniwala sa mga pinagsasabi ng mga ibang klase, no? Ay, ang hirap unawain. Ang punto lang nila, ang masusunod, ay yung pinirmahan nilang bago na walang blanco. Paano yung dati? Paano nyo napagtali? Pupuna na lang kung may pagkakamali. Wow, ibang klase. Kaya sinasabi ko sa inyo mga kasama, naku, tututo kayo lagi para malalaman nyo kung ano yung mga lumalabas na mga issue. Diba? Ano ba yung mga problema ng ating bansa? O kagaya nito, sinabi dun sa kabilang video, pamumulitika lang daw. Hindi ko pamumulitika. Maganda nga nalalaman ng tao kung ano yung nangyayari. Yung isa, kalyado nyo yun. Nagsalita rin. Ngayon lang siya nakaranas ng ganun. May blanco. Tapos sasabihin nito mga to, aba. Ibang klase talaga. Sa mga hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na kayo. Huwag kayong pahuri sa mga balita, issue at reaksyon ng bayan. Hanggang sa muli. Bye-bye!